Rizalina, Virginita Rombais, Amparo Punayo, Margarita Sevilla. Ako ay fourth year high school noon. At wala namang ako naranasan na hindi maganda. Siyempre, bata pa ako noon. Mga 16. Noong kapanahonan ng martial law, nung nag-aaral pa ako, 250 ang pamasahe sa jeep. Tapos, ang bigas is 9 pesos. Nawala ng kalayaan, nawala ng freedom ang bawat mamamayang Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin hinggil sa kasalukuyang pamamahala ni Ferdinand Marcos. Maraming sundalo sa paligid na parang anumang oras ay magkakaroon ng bakbakan o gera. Ano po yung mga naranasan nyo noong panahon ng martial law? Martial, sinumpong ako ng kabag. Tapos, namilipit na sa sakit, ay hindi ba pwede hindi ka makalabas without na escort with military. Ngayon, sinarga ako sa sasakyan, sa kotse namin, tapos nung dumaan kami sa provincial capital, kumuha kami ng pulis para mag-guide sa akin going to hospital. Then after that, ininjeksyonan ako. Then pagbalik, iniskultan pa rin ako para makauwi ako. Kaya lang, nang sumapit ang araw na aming graduation, bawal ang mga magagastos na graduation. Kaya kami, hindi nakatoga. Mga Sunday dresses lang ang aming mga suot. At ang aming stage, ang ilalim ang pinakahaligi ay mga barilis. At mga kahoy lang yung ginamit. Wala noon wala mga rapist, wala mga magdanakaw, wala kang marinig na patayan. May karpe paggabi na ang mga babae bawal lumabas pag alas 8 na ng gabi at bawal din magsuot ng malalaswang damit. At pag galing ka sa trabaho na wala kang ID, huhulihin ka at ikukulong. Pag naman kami nasa bahay, wala naman kaming mapanood na palabas sa TV. At ang radyo, iisang istasyon lang yung napapakinggan. Dahil nga marami nang ipinagbawal. Nagkaroon din ng curfew sa gabi. At ang mga nagrarally, mga hinuhuli. Sa akin lang, okay lang kasi dahil sa mga bata Di ba ang martial law ay pagkadating ng gabi, ano bang what time yun? Curfew ay ang mga bata kailangan nasa bahay na. Nung natapos yung martial law, ano pong naging reaction nyo o ng mga Pilipino? Maraming naging masaya ukol dito dahil nagkaroon ng freedom. Kaya di ba nga, palagi nating inaalala yung EDSA Day noong taong 1986. Dahil nung panahon na yun, nagkaroon ng kalayaan ng bawat Pilipino. Nabuksan ang mga pahayagan, nagkaroon ng kalayaan ng mga Pilipino na magsalita laban sa mga kaanumalyahan ng diktadoryang Marcos. Ang layo noong panahon ng martial law kaysa ngayong panahon ni Aquino. Yun, nung panahon na nag-aaral pa ako, ang mura talaga ng mga bilihin. Wala nagreklamo na ay ang mahal ng ganito, mahal ng ganyan. Sa panahon ngayon, makikita mo na lang mga ibang tao, makikita mo nakakaawa tingnan, bumibili mga 1 kilong bigas, kalahati, mga ganun. Parang nakakaano sila tingnan. Kasi nga, hindi nila kayang bumili, lalo pag yung may mga anak na limang magkakapatid, diba? Wala na, hindi na nila kayang bumili ng kahit 5 kilong bigas man lang, o diba? May mabuti din namang naidulot sa amin yung martial law. Dahil para sa amin mas safe pa noon kaysa sa ngayon. Dahil noon, bihira lang ang mga krimen at riot. Dahil bantay, sarado tayo ng mga sundalo. Hindi katulad ngayon, puro na lang, maya't maya na lang ang mga krimen at mga kaguluhan sa paligid natin. Diba? Then, pati yung mga limitation, mga
barkada, wala na. Okay lang sa akin ang martial law. Kaya mananalo si Marcos. Kung ano po bang yung meron po ba kayong karanasan na hindi maganda during the martial law? Hindi, wala naman. Wala naman po. Okay po. Salamat. Mm.